Hindi inaasahan ni Rebay ang bisita niya ng araw na yon, si Don Forton Inocencio. Sinabi nitong may importante itong sasabihin sa kanya. Pinasunod niya ito sa kanyang opisina. Nagpunta ako rito upang makausap ka tungkol sa nangyayari sa inyo ng apo ko. Panimula nito. Wala naman pong dapat na pag-usapan pa. I am giving back Nephthali's freedom. Pero iha, hindi ba magkasundo naman kayo ng apo ko? Bakit pa kailangang humantong sa paghihiwalay ang pagsasama nyo? May kanya-kanya po kaming buhay na dapat naming balikan at ipagpatuloy. Hindi na po kailangang matali pa kami sa isang kasal na wala namang pagmamahalang namamagitan sa aming dalawa. Ni hindi mo ba natutuhang mahalin si Nephthali, iha? Tanong nito na matamang nakatitig sa kanya. Nagkunwari siyang nahulog ang kanyang ballpen. Ginamit niya yung dahilan para umiwas sa tingin nito. Magkaibigan po kami ng apo niyo. Hanggang doon na lamang po ang aming relasyon habang nagsasama po kaming dalawa. Wala na bang tsansang magbago pa ang isip mo? Nakayukong bahagi siyang umiling. Hindi na niya sinubukang muling tumingin dito sa takot na baka mabasa nito ang kanyang mga mata. Ang katotohanan. Pagkatapos ng ilan pang sandali ay nagpaalam na ito sa kanya. Simula nang umalis si Nephthali sa mansyon ng mga arbolada ay naging bugnutin na siya. Napagbubuntunan pa niya minsan ang mga empleyado sa opisina. Sa munting pagkakamali ay nasisigawan niya ang mga ito. Parang wala nang silbi pa ang buhay para sa kanya kung wala rin lang sa tabi niya si Ravane. Parang biglang nawala ng kulay ang paligid niya sa paghihiwalay nila. Pakiramdam niya ay para siyang nasa loob ng isang vacuum na puno ng bighati at pagdurusa. Nang sabihin ni Ravane na nais na nitong magkahiwalay sila, ay biglang gumuho ang mundo niya. Akala niya, puro kaligayahan na lang kanyang mararamdaman sa piling nito. Ngunit, sabi nga ng marami, pagkatapos ng ligaya, ay kalungkutan naman ang maghahari. Ngunit, hindi lang kalungkutan ang naghahari sa kanya ng mga sandaling yon. Kaakibat ng lungkot ay ang pangulila para sa babaeng minamahal. Sweetie, I miss you so much. Muli siyang tumunga sa bote ng whiskey. Ang sakit sa kanyang puso ay parang magpapabaliw sa kanya. Hindi na niya makaya ang bawat gabing nakahiga siya sa kama at sa pagbaling niya sa kabilang direksyon ay wala roon ang kanyang asawa. Akala niya ay naiparamdam na narito ang kanyang pagmamahal. Na sa bawat pag-aalala at pag-alala niya rito ay mararamdaman nitong espesyal ito sa kanya na mahal niya ito. He wanted so much to tell the world how much he loved her, to tell her what he felt. Hindi lang niya yun magawa dahil baka pagtawaran siya nito. Hindi naman niya mapasubalian na sinabi nitong dahilan ng paghihiwalay nila dahil totoo may kasunduan sila bago pa man sila ikasal. Iminungkahi niya rito noon na maging magkaibigan lang sila upang hindi ito maghinala sa totoong damdamin niya para rito. Napakaganda nito at nang makilala pa niya ito ng husto ay hindi na niya napigilan ang kanyang pusong pilit niyang ginagawang bulag sa mga katangian nito. Lalo pa at alam niyang kunwa-kunwari lang ang lahat. Ngunit umalagwa ng kanyang pagmamahal dito na kasukob na yata ng langit. Sa pagkamatay ng lolo nito, ipinangako niyang mas lalo pa niya itong mamahalin. Naaalagaan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya ito hayaang masaktan. Natawa nga siya na makita niyang tila nagselos ito kay Farah na maabutan sila nitong minsan sa isang hindi kaaya-ayang sitwasyon. Bigla na lang siyang hinalikan ni Farah noon. Hindi niya ito agad nagawang itulak dahil sa pagkabigla. Dati niyang kasintahan si Farah. Nagkita lang sila muli dahil sa negosyo. Simula noon ay kinulit na siya nito ng kinulit. Hindi pa rin ito nagpaawat kahit na sinabi niya may asawa na siya. Wala raw itong pakialam. Handa raw itong makihati kay Ravane kung gugustuhin niya. Pero tinanggihan niya ito dahil mahal niya ang kanyang asawa.
Akala pa naman niya ay natututuhan na siyang mahalin ni Ravine. Lalo pa nga at nakikita naman niya sa mga kilos nito. Kaya nga nagulat siya na bigla na lang nitong sabihing nais na itong magkahiwalay sila. Nagtangka siyang muli itong kausapin. Ilang beses na siyang tumawag at nagpunta sa bookstore nito pero lagi namang sinasabi ni Mina at Lee na wala ito. Higit sa pagkakaila ng mga kaibigan nito, mas nasaktan siya nang minsang makita niya ito na may kasamang lalaki sa isang restaurant. Napag-alaman niyang yun ay dati nitong kasintahan na Alex pala ang pangalan. Nasasaktan siya dahil ikinaila pa nito sa kanya na hindi ibang lalaki ang dahilan ng pagkakakikihiwalay nito sa kanya. Inutusan niyang kanyang sekretarya na mag-set ng appointment kay Ravine. Balak sana nitong umatras na makitang siya ang nakipag-appointment dito, ngunit maagap niya itong napigilan. When he saw her, he knew he missed her terribly. What do you want? Na marinig niyang boses nito ay parang gusto na niya itong ikulong sa kanyang mga bisig. Ngunit pinigilan niya ang sarili, kaya siya nakipagkita rito ay para balaan ito kay Alex. Pinaimbestigahan niya ang lalaki at hindi niya nagustuhan ang mga nalaman tungkol dito. I have important things to tell you about Alex. Isinalaysay niya rito ang mga nalaman niya. Mataman lang itong nakikinig. Nang matapos siya ay tila hindi ito naniniwala sa mga sinabi niya. Mas lalo yung nakadagdag sa bigat ng kanyang kalooban. Tumayo na ito at kapag kung wala ka rin lang sasabing maganda, I think I should go. Hey wait, pigil niya. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Bakit mo ba sinisiraan si Alex? Dahil hindi siya nararapat sa'yo. Hindi mo ba nakita yon? Kung dati ay nagawa ka na niyang saktan, ngayon pa kaya? It's none of your business anymore. It is my damn business. Then give me one good reason why you're so eager to tell me things about him. Napatingin siya rito. Dahil ayaw kong magkahiwalay tayo dahil ako na lamang ang matatawag mong pamilya and because I'm your friend and because I love you. Ngunit hindi niya yun nagawang idugtong. Thanks for your concern then. Pagkatapos yun ay tuluyan na itong umalis. Hindi sana siya tututol sa pagkipaghiwalay nito sa kanya at magpakasal ito sa ibang lalaki kung nararapat ang lalaking mamahalin nito. Handa na sana siyang magparaya. Hahayaan na lang niya ito kung saan ito maligaya. Pero hindi mapagkakatiwalaan ng Alex na yon. Kaya pala ito nagtagal sa kumpanya ng mga Arboleda ay dahil natuklasan ni Don Bartolo na nakadispalko ito ng malaking pera ng kumpanya. Tinakot nito si Alex kaya napilitan ito makipaghiwalay kay Ravine. Kung hindi, ay sasampahan ito ni Don Bartolo ng kaso. Ngayong wala na ang matanda, bumabalik na naman ito kay Ravine. Ginawa na niya ang lahat para maprotektahan ito laban kay Alex. Kaya lang, tila hindi ito naniniwala sa kanya. Bakit ka aalis, Neftali? Tanong ng kanyang lolo habang pinanonood nito ang pag-impake niya. The reason is business. Business? O may tinatakasan ka lang na tao? I don't want to talk about her, Anya. But you just can't evade the fact that you're suffering because of her. You can't be drunk every night at ngayon naman ay lalayo ka para makalimutan siya. Hindi yon ang solusyon sa pinoproblema mo. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo para sa kanya. Payo nito. I did that already, pero wala rin nangyari. He eyed his grandfather. There's no use telling her that I love her because she doesn't love me. Walang reassurance na babalik siya sa akin kapag sinabi ko yun. Pero, there's no use, Lolo. Putol niya sabihin nito. Muli niyang itinuon ng atensyon sa pag-impake. Nagulat siya na makita sa sala si Farah pagbaba niya. Mas nagulat pa siya nang sabihin nitong nais siya nitong ihatid sa airport. Hinayaan na lang niya ito kaysa makipagtalo pa siya. Baka mahuli pa siya sa flight niya. Nep, kailan ba ang balik mo? Kung magtatagal ka pa sa Amerika, susundan kita roon. Anito nang nasasakyan na sila.
Can't you just leave me alone, Farah? Naiinis na sabi niya. Bakit? Dahil ang babaeng yun ang mahal mo? Galit na binalingan niya rito. Yes, I love my wife. Bakit pa hindi mo ako magawang mahalin? Mas maganda naman ako sa babaeng yun ah. Ano pa bang kulang sa akin? Tell me, Neftali. Umiyak na ito. Baliw ka, Neftali. Bakit ka nagpapakahangal sa babaeng hindi ka naman mahal? Pinaghahampas siya nito sa braso. Farah, stop it! Sinubukan niyang pigilin ang mga kamay nito dahil nawawala na ang konsentrasyon niya sa pagmamaneho. Ngunit patuloy naman ito sa pagkampas sa kanya. Nang muli niyang ibaling ang mga mata sa daan, ay papasalubong na sila sa isang pangkotse. Kinabig niya ang kotse pa kanan. Naiwasan nga niya ang kasalubong na sasakyan, ngunit hindi niya naiwasan ang pagsalpok ng kotse sa isang poste. Pakapang hinanap ni Revane kung saan ang kanyang cellphone. Masakit pa ang kanyang ulo dahil dala ng kakulangan sa tulog. Nang maapuhap ang aparato sa side table ay sinagot niya yon. Revane, iha? Si Lolo Forton ito. Anito sa kabilang linya. May pagmamadali sa tinito. Bakit po kayo napatawag? Iha, si Neftali. Na-aksidente silang dalawa ni Farah. Nandito ako ngayon sa St. Luke. Sa sinabi nito ay lumukob ang pangamba sa kanyang puso. Ngunit dagli rin yung naparam nang marinig niya kung sinong kasama ni Neftali na maaksidente ito. Tinawagan kita para pumunta rito sa ospital. Marami po akong ginagawa ngayon. Pasensya na po. Agaw niya sa sinabi nito. Inaagaw ng paninibugo ang puso niya. Saka lamang magkasama sina Neftali at Farah. Sige po, paalam niya. Hindi niya hinintay na sumagot ito. Pero buong linggo rin siyang hindi mapakali dahil sa tawag na yon. Pilit niyang inignora ang kalamang nasa ospital si Neftali. Ibinaling niya sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Pero kapag napag-isa na lang siya, hindi mawala sa isip niya na baka malala ang kalagayan ng asawa. Hindi na siya nakatiis kaya nagpasya siyang pumuntahan na ito sa ospital. Nagbaka sakali siyang naroon pa ito. Kukumustahin lang niya ang kalagayan nito. Natutulog ito nang dumating siya. Nalaman niyang nasawi raw si Farah sa aksidente dahil mas malaki ang tinamong pinsala ng babae sa pagkakabangga ng kotse. Papunta sana siya sa Amerika ng araw na yon dahil sa isang business meeting pero hindi ako naniniwala sa rason yung iha. Ani Lolo Fortune. Alam kong gusto lang niyang lumayo para makalimot. Mahal ka ng apo ko, iha. Hindi man niya yun sabihin sa akin. Don't give me fool's hope, Lulo. Si Farah ho ang mahal ni Neftali. Tiyak na dadamhin niya ng gusto ang pagkamatay ni Farah. Naputol ang kanyang pag-uusap na marinig nila ang pag-ingit ni Neftali. Second later, they heard him murmur something. Lumapit sila rito at pinakinggan ang sinasabi nito. Revane, I miss you so much. Please come back to me. I need you. Kahit halos pabulong ang pagkakasabi nito ng mga salitang yon, ay tila doble ang lakas niyon sa kanyang pandinig. I can't live without you. You are my life. Tila umiiyak ito habang nagsasalita. Mahal na mahal kita. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso dahil sa mga sinabi nito. Ngunit mapanghahawakan ba niya ang salita ng isang taong nakikipaglaban sa kamatayan? Dapat ba siyang umasa sa mga salitang yon? One thing was sure. Her heart was listening closely at tinanggap yon ng lahat ng mga sinabi ni Neftali. Simula noon ay araw-araw na siyang bumibisita sa ospital. Hinihintay niya ang muling pagbabalik ng malay ni Neftali. Kahit alam niyang hindi niya dapat panghawakan at paniwalaan ng mga sinabi nito, ay umaasa pa rin ang puso niyang sana'y totoo ang lahat. Ganoon na lang ang tuwa niya na makita niyang gising na ito pagdating niya ng araw na yon. Agad namang nagpaalam si Lolo Fortune na aalis muna. Babalik na lang daw ito pagkagaling nito sa opisina. Batid niyang nais lang na matanda na magkasarili ng sila ni Neftali.
Nang makaalis ito ay parang napipila naman sila ni Neftali. Mataman itong nakatitig sa kanya at nakikita niya sa mga mata nito ang nag-uumapaw na emosyon. Naroon na ang patunay ng mga sinabi nito. Bakit pa hindi siya nabasa ng mga pahiwatig ng mga kilos nito? Hindi siya nito hinihiwalayan ng tingin habang unti-unti siyang naglalakad palapit dito. Kailangan na nila mag-usap ng masinsinan. Napakaraming bagay na kailangang liwanin. Ravain, anas nito. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Akala ko, nananaginip lang ako na makita kita. Kitagal niyang pinanabik kang marinig muli ng tinig na yon. Yes, I'm here, and you are not dreaming. Naiiyak na sabi niya. I'm so sorry for hurting you. Hindi ko alam na pinasasakitan ko pala ang mga sarili natin sa ginawa ko. Nakita niyang nagliwanag ang anyo nito. Tuluyan na siyang lumapit dito at naupo sa gilid ng kama. Masuyon niyang hinaplos ang buhok nito habang nakatitig sa mga mata nito. You said things when you were unconscious. Totoo ba ang mga yon? Do you really? Nakulong na sa kanyang lalamunan ng iba pa niyang sasabihin dahil kinabig na siya nito bigla at sinakop ang kanyang bibig. Hindi siya nagprotesta. Sa halip ay buong alab din niyang tinugon yun. Nakapaloob sa halik na yun ang damdamin at pananabik niya rito. Ang sakit na tiniis niya sa pagkakahiwalay nila. I love you, Ravain. Anito ang napakawala ng kanyang labi. The love for you that lingers in my heart is beyond what you expect. I love you more than my life. Nagniningning naman sa pagmamahal ang kanyang mga mata. Sa wakas, narinig niya sa mga labi nito ang mga salitang kanyang pinakakaasam. Hindi kayang ipaliwanag ng mga salita ang kaligayahang nag-uumapaw sa kanyang puso. Mahal na mahal din kita, Neftali. Kaya nga, nakanda ako magparaya upang lumigaya ka na sa piling ni Farah. Napayo ko siya upang itago dito ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Pero, hindi ko siya mahal. Isa lang siyang dating kasintahan na hanggang ngayon ay hindi matanggap na wala na kami. Pumuntong hininga nito, pero namatay siya dahil sa akin. Niyakap niya ito. Hindi mo kasalan na pagkamatay niya. Aksidenteng lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Saway niya ito. Bakit ka naman pala nagparaya sa aming dalawa ni Farah? Hindi ko nga siya mahal. Nagtatakang tanong nito maya-maya. Kumala siya rito at sinabing pakiusap sa kanya ni Farah. You shouldn't have believed her. At saka yung nasaksihan mo sa opisina ko na magpunta ka roon, siya ang umhalik sa akin. Alam mo bang selos na selos ako sa kanya? At gusto ko na kayong pagsakalin ng mga oras na yon? So, I was right, you were jealous. Minsan lang naman akong sumama sa kanya na lumabas para sabihin ko sa kanyang tigilan na niya ako dahil may mahal na akong iba. Ganoon lang palang tingin niya sa akin. Isang paraan para yumaman. Naiiling na sabi niya. Masuyo siyang umiti rito. He's only a part of my past. Hindi mo siya dapat pagsilosan because I am in love with someone else. I love you, Neftali. Wala akong ibang mamahalin maliban sa iyo. Malaki ang pasasalamat ko kay Lolo Bartolo dahil sa kanya ay natagpuan kita. He led me to my destiny. I thank him too, sweetie. He gave me my soulmate. He gave you to me, whom I will spend the rest of my life with. Muli siya nitong hinilikan. Magpapagaling ako agad. And then, we'll get married again. This time, without any pretensions. Bilisan mong pagpapagaling mo dahil hindi ko na mahintay pang araw na muli akong makasal sa'yo. And they sealed it with a kiss. From that moment on, and from the coming days of their lives, they will live loving each other. Hanggang dito na lang po ang
another love stories para sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye!